hymn number 85, I Will Sing of Jesus' Love. Shall we bow our heads for prayer? Our most gracious and heavenly loving Father, we thank thee, God, for a beautiful Sabbath day that we are here gathering in this house of worship, where we believe that your holy presence is dwelling in and you are in our midst. Lord, as we humbly stand before you now, shower on us, please, thy grace, thy robe of righteousness, that somehow every one of us shall be fitted and worthy to commune with you and to worship you. May you open wide your loving arms to embrace us and accept our humble worship unto you, dear God. And may everyone in our diseases shall be healed by thy power, by thy blood, by thy word that will sanctify us and shall make us be ready every day as we live in it while waiting for your coming, ready for your coming soon. Let every one of us, together with our members of our family, that no one of us shall be lost, but all of us could be with you in that eternal home. Whatever sin we commit against you, please forgive us. Thank you for the blessings of this entire congregation, including those people who are watching online, shall be blessed too. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Mayong buntag kayong tanan maigsoon. Happy Sabat. Dalay ko ng Diyos kadi karon kabuntagon gitagaan kita maayong panahon, no? Pila ka mga adlaw nga murag kanunay nagaulan. Pero karon ato nakita nga adunay mga panahon. So sa dili pa nato sugdan ang ato ang samtang kasugod kita sa ato ang divine. Akong gina-welcome ang ato mga kaigsunan nga gikan sa nakalaing-laing iglesia. No, welcome kamong tanan. O asa mo dapit nga mga lugar, wa man ko kabalo, no? Nasayon napayuban gani gikan sa Cotabato, sa pamilya Tobias na karon dinhi. No, salamat kaninyo nga din nakig-uban kitang tanan karon alang sa atong timbahon. No, ato nakita karon nga daghan-daghan pod, no? Bisan to daday mga kakulian,
labi na gyud sa pamilya Lapis tungod sa panahon o mga trahedya nga dili kalikayan nga usa sa ilang mga minahal sa kinabuhi si Brother Kadoy. Ako migsoon sa diha na ibalo ko, murag nabigla po ko tungod sa atong igsoon nga maayo ang panglawas, pero usahay dili na tumbewan ang atong kamatayon. No? Nakita pa mi atong Sabado, nindot pa nga mong apahiyom, pero gana sunod adlaw, ikuhaan na dahil sa kinabuhi. So, surprise kayo migsoon sa atong kinabuhi usahay nga moabot nga di na to hibawan nga mamatay ta. So, nining kabuntagon, salamat kay sa panalangin sa Ginoo. O salamat usab sa atong mga bisita, no? Ilabi na yun sa atong mga pastor, duha ka pastor, Pastor Villaber o Pastor Di Gracia. O sa atong mga bisita usab nga mga higala nga nakiguban karong kanato, welcome o welcome kamong tanan. Ang teksto karon nga magapadasig sa atong obligasyon ngadto sa atong Ginoo. Kita kini sa Malakias 3 versikulo 6 hangtod og 10 mga kaigsunan. Yun sa dinhi, ako mao ang Ginoo ug dili ako mausab. Busa kamong mga kaliwat ni Jacob, wala pagyud mapuo. Kamo sama sa inyong mga katigulangan, naglapas sa akong balaod. Apan pamalik kamo kanako ug dawaton ko kamo. Nakutana kamo unsa may among buhaton aron makabalik kanimo. Mangutana ako, matarong ba sa usa ka tawo nga pagtikas sa Dios? Dili apan gitikasan ako ninyo sa usang paagi sa mga ikapulo og mga halad. Ditunglo ko ang tanan, kay ang tibuok nasod nanikas kanako. Busa sa Diyos mangigsoon, ingon sa dinhi, dada ang tibuok nga may ikapulo ngadto sa templo, aron adunay makaon dito. Suloy ako, og makita ninyo, nga ablihan ko ang mga bintana sa langit, og ibubo ko kaninyo ang madagayaon gayud nga mga panalangin. So, ni kamuntagon, ang atong mga diakono, andam sa pagkuha sa atong mga halad. Kapulo og ang Iglesias Duali, atong katungdanan sa pag-uliapan ng mga atong bisita, naglaing-laing mga iglesia, dito na ito iuli ang atong mga halad o kapulo. So, happy Sabbath sa tanan.
Amahan nga balaan, na ikaw sa mong kinabuhi. Daghang salamat o Diyos. Sulod sa mong kaadlaw, ikaw nag-uban ka namo, nagproteksyon ka namo. Hangtod ni matak na amahan, ni adlaw kapahulay, ani kami nagkatigom, nagmanasigon, alang sa pagdayeg, sa pagsimba kanimo. Salamat sa mga kamot nga nagtunol sa imong nagtunol kanimo Dios, nag-uli ning mga kapulo ug mga halad diin imo kaming ipanilanginan tibok sa unom kaadlaw ug ganiya kami dayeg kanimo Dios. Ug ikaw ta magadugang panalangin pa sa mga kamot nga nagtunol ini ing usab ang wala nakatunol. Nga diin mabatnan namo ang dugang nga panalangin kay ikaw nagsaad nga ang tao nga muhatag sa iyang katungdanan labi sa kapulo. Pagatagaan, pagaimong tagaan og mga dugang nga panalangin nga dili maihap. Salamat nga ikaw magatubag sa pagampo. Inaamong ginatugyan ang tanan day kanimo sa ngalan ug gahom ni Hesus among manluluwas. Amen. Palihog ko abli sa inyong balaang kasulatan, mga pinalanggaan akong kaigsuunan, ang atong dugukan sa atong pagtuon ining kabuntagon, paingon nga tos kaudtuhon, kini mabasa sa Daniel 2:34. Nagaingon dini, thou sawest till that a stone was cut out without hands, which smote the image upon his feet that were of iron and clay, and break them to pieces. Maginahinay ta sa pagluhod, mga kaigsuunan. Labing balaan dalaygon gamahanan nga Dios nga naa ka sa gingharian sa trono sa mga langit. Dili tiyaw mo kalipay amahan nga hantod nini mga taknaa. Kami makasimba, makadaig sa imong mahal nga ngalan o Dios ko. Nini mga takna amahan, nagahangyo kami sa pinasahi diya kanimo. Among pangayoon nga ikaw bless sa tanang mga kaigsuunan nga mitambong ini mga panahona nga nagadayeg misimba sa mga church nga diin anaa sila nahisakop ni ini sa tibok naong sa yuta. Maingon man ang ato mga listeners, ang ato nga mga nagatan-aw sa internet, Ginoo, panalangini sila nini mga panahona. Ayuha ang tanang balatian, espirituhanon o pisikal nga panglawas. Ipakita nini mga panahon ang imong gugma sa kanunay nga rikanamo, ang imong mabati namo Ginoo, ang imong presensya sa kanunay. Kaya wala gyud may mahimo amahan. Sa among mga kinabuhi, si Satanas gusto kaming pildihon. Ang among mga panimalay gusto niyang samukon. Ang ministry, gusto niyang samukon. Apan nakita niya nga ang ministry ligon kayo amahan, tungod sa mga kaigsuunan, tungod sa mga pastor nga nagbetudanon kanimo, nasayod kami nga dili kami matumba o Diyos. Apan among nakita nga ang kaaway gusto niyang
samukon ang mga pamilya sa mga kaigsunan ng support aning buhata. Nakita nako Ginoo ug kini wala usab malilong kanimo. Tabangi amahan nga ma-fix ning tanan. Nga tungod sa buluhaton kini gayud mga pamilya sa The Loud Cry Ministry magapabilin ug sa tibuok 70 Adventist Church sa tibuok naong sayuta. Yan po usab namo Ginoo ang umaabot namo nga rally Ginoo sa asosasyon rally nga mahitabo karong umaabot nga Miyerkules hangtod sa Biyernes Ginoo. Nga ikaw magahatag Ginoo, kami magayo kami nimo Ginoo og maayo nga panahon gikan karon ug hangtod matapos ang atong rally amahan. Sayod kami nga adunay mga bagyo nga umaabot pasidaan bisan pa sa pag-asa Ginoo. Tabanging mausab ang panahon Ginoo, daghan usab ang mga mag-uuma nga nagaampo kanimo. Nga ang ila mga palay wala pa na harvest apan sige og ulan Ginoo, sige og baha Ginoo nga nakahatag og dili maayo alang sa mga tanom, alang sa mga basakan. Masayod ikaw Ginoo nga kining imong mga anak nga nagauma, ano day gugma sa pagtabang sa imong bulaton. Ikaw mga dungog din nga pag-ampo, Diyos ko. Tamay mahimo, Lord. Amo lang isalig din tanan. Amo usang giampo, ang imong alagad, Pastor Israel Villaber. Gigamit mo siya sa kadaghanan ng panahon. Kanining mga takna maghangyo kami sa imong wala ang espiritu nga mo'y mugiya sa iyang hunahuna o kasing-kasing. Bisan pa siya mga ngabil, bisan pa siya dila Ginoo. Nga magalitok siya, sumala sa imong kabubuton. Ug ikaw magabless kaniya, magapanalangin kaniya ni mga takna o Diyos ko, maingon sa kanamo nga mga maminaw nini, maingon sa mga tagsa-tagsa kapinianan nga naminaw nini mga takna. Amo masabtan ang imong mensahe nining katapusang panahon. Ug labos tanan, amo kining makinabuhian samtang haduol na ikaw mobalik Ginoo. Among handom nga sa among pag-alagad kanimo Ginoo dili makawang tungod kay hangyo namo ang imong balaang dugo nga giula nimo sa Kalbaryo sa krus nga mo'y makaluwas kanamo Ginoo, mo'y makapasaylo sa mga sala. Among gihangyo ang imuhang robe of righteousness, ang imuhang sapot sa pagkamatarong Ginoo nga amo kining masulob amahan. Aron unya sa imong pagpadayag kanang langit nga magisaad kanamo Ginoo nga wala nay paghilak lulo na lang kalipay nga among maangkon uban kanimo amahan. Kini tanan among gipadangat o kini among ginatuhuan sa ngalan o gahom ning Hesus uban sa sayloan sa mga sala. Amen.
buong puso ang pagtitiwala natin. Matagal man tayong nawawala sa kanyang piling, tayo'y magbalik upang kanyang patawarin. May buhay, may pag-asa pa na may tinig na, may liwanag pa na makikita. May pagbabago ang bawat tao, gaano kabigat ang kanyang kasalanan. May pagbabago Ang bawat tao. Mayong buntag kaigsunan. Malipayong adlawng igpapaulay kaninyong tanan nga nagtambong karon sa pagsimba o pagdaig sa atong Ginoo. Abi ninyo kaigsunan, ang ato ang panahon karon, no? Bibo kay eleksyon, mo na'y trending sa atong panahon karon. Pero mo rin ako itambag ninyo, kanang eleksyon one day lang na. Ang atong relasyon, managsuon sa Iglesia Panimalay, forever. Ha, bantay mo, I hope nakuha niyo kung pasabot. Base bayag, na mga kaigsunan mag-inaway tungod lang kay lahi-lahi kandidato, no? So, one day lang na, pag human karong Mayo 9, mulabay ra na. Wagay siguro madayon bagdili ang eleksyon. Papagani klaro niya, uban, diehard na kayo, kinsa ilang kandidato. Naay mga other provinces in Mindanao nga nag-outbreak na po ang COVID. So, sa inyong huna-huna, madayon? So, dakog tsansa nga dili madayon. Pero, madayon gihapon kung itugot sa Ginoo. Ikaduha, kining gubat sa Ukraine o sa Russia, mo ni ang another trending nga issue. No? World empires, world governments, world powers, mo na'y pinaka-nindot nga issue karon mga kaigsunan. And I would like to bring your minds to the prophecy of Daniel sa chapter 2 verse 35 that gusto na kong taytulan kinig without hands. Walay kamot mga kaigsunan. Why without hands? Ang nindot nga topic sa gagmay pamisaona kanang mag-istorya na ganigubat, mawala gyud among duka mga kaigsunan. So we'll be talking about war. What is the update sa gubat sa Ukraine and Russia? Other people will ask me, Pastor, nganong walay update ang Russia? Ang Ukraine ang dagag updates. Ang Russia nag-blackout news o nag-news blackout. Ang Ukraine sige kapagawas og news. Okay? Ang General Assembly resolution demands to end Russian offensive in Ukraine. So, ang Russia mga kaigsunan, gibadlong na sila nga di na mag-atake sa Ukraine.
There was one time gani nga ang mga tank destroyer helicopter sa Ukraine nakapasok sa borderline, sa south border. Giabo gani, gi-call ang attention sa Ukraine nga pull out. Kay pwede mo depensa ang Ukraine pero bawal mo offense. Ang katapusan nga decision sa United Nations is unconditionally withdraw. Matod pa ang order sa United Nations to the Russian government, unconditionally withdraw the resolution demands that Russia immediately, completely, and unconditionally withdraw all its military forces from the territory of Ukraine within its internationally recognized borders. It was sponsored by more than 90 countries and needed a two-thirds majority in the assembly to pass. There are 193 countries ang membro sa United Nations. So kinahanglan sila 128 votes para mabadlong ang Russia. Kaya kung dili, siyempre sila na po'y musulong sa Russia para mabadlong ang Russia. But according to Putin, dili siya mahadlok niya na. No, dili siya mutahod sa United Nations. Kaya gani matod pa niya, doon na siya mo iyang war capacity. Iyang gi-display ang iyang war capacity. Doon na siya 136 battalion tactical groups. The armed forces form contractors. The number of conscript amounts to 225,000 and the number of contractors amounts to 405,000 as of March 20, 2020. Pagka 2021 na doble daw na, matod pa niya. So how large is the Russian army? 900,000. Ang ilang sundalo. So bisan pag magkigubat pa sila tibuok Europe, kaya niya. Na sila tangki digira mga kaigsuonan, no? Russian army has 280,000 personnel and its armed forces is 900,000. Sa ito pa more than 1 million. Kanang 280,000 personnels plus 900,000 overall. According to the International Institute of Strategic Studies, as compared with a total about of 210,000 in Ukraine's armed forces, with more in reserves and now being recruited March 10, 2022. So, as of March, 210,000 lang ang Ukraine ng mga sundalo. Now, ang Russia's T-14 Armata, amot sa dagway ang atang kiligira, mamantingali na, doon na sila 12,400 tanks, largest in the world with Ukraine possessing 2,586 lang ang tangki digira sa Ukraine. Samtang ang Russia doon na siya ay 12,400. O matod pa mga kaigsuonan, doon na nay, okay, wala na kong butang din na. Doon na nay 580 tangke, battle tanks ang Russia na napabuto. No, 580 tanks na pabuto. Sa 12,400, napay mga 11,000 nga buhi pa kaayo nga naa sa kampo sa Russia. Nga nagsige pag yun sila naghibog daghan kayong tangki digira mga kaigsunan. Walay undang sige manufacture o mga tangki digira. Grabe kadaghan nila kwarta. Unya ang Ukraine, doon na po sila mga almost 600 kabuok nila mga tangki digira nga nangabuto na. So 2,000 pila rin lang tangki digira 2005 na mga 600 so mga 1,000 kapi na lang, almost 2,000 ka mga battle tanks ang nahabilin sa Ukraine. So who can stop this war? Kinsa may makastop ini nga war mga kaigsunan? Ang Poland nagready na kay duol ra sila sa Russia, kay threatened sila sa Russia, nagready na po sila silang mga boundaries. Ang Czechoslovakia, ang Czech, ang Kazakhstan, uban pa nga mga sakop sa dati nga USSR, nagready na po sila silang mga boundaries kay basig dito mo sulong ang ilaang Russia. And I would like to tell you mga kaigsuonan, Russia does not need to war or to send tangki digira to the Philippines aron gubato ng Pilipinas. Ang Ukraine ug ubang mga nasod sa Europe, ilahan ang ginasugdan mga kaigsuonan, ilan ang ginalisod-lisod, pinaagi sa mga satellite signals, sa mga internet signals. And I would like to tell you,
pila ka mga out of 7 satellites worldwide, halos tanang mga satellites kontrolado sa Russia. Kumpiyansa kay Amerika nga ang ilang mga satellites ilang gidelegate sa Russia. So, dako kay sila tsansa nga ilang ibagsak ang satellite tibuok kalibutan. So, bawala ng inyong mga Facebook, inyong mga unsa para inyong mga internet signals, posible na silang mga wala kung maliso ang utok sa Russia, mga kaigsunan. So, how to stop this war? Si Daniel, mga kaigsuonan, agig tubag sa damgo ni King Nebuchadnezzar. Doon na siya interpretation dito sa lower portion sa damgo ni King Nebuchadnezzar. Matod pa niya sa Daniel 2:34, sa King James Version, "Thou showest tell that a stone was cut out without hands, which moved the image upon his feet, that were of iron and clay, and break them to pieces." So, nakitaan ang usa ka bato nga gisapsap gikan sa bungtod, gisapsap nga walay kamot, nga mihapak sa larawan, o ang maong larawan nga dugmok ngadtong nagpagkapino-pino. So, without hands, walay kamot nga makapildi, mga kaigsuonan. Kinsa may nakapugong sa gubat, kinsa may nakabadlong sa Babylonia, nga naghari, mga kaigsuonan, for how many years? Ang Babylonia, mga kaigsuonan, naghari from 605 BC to 539 BC. Kinsa may nakabadlong niya, without hands, the Babylon was fallen. Kinsa may nakabadlong sa Persian government, Persian kingdom, nga naghari ni adtong 539 BC to 331 BC. The record says, it ended without hands. Napukan nga walay kamot, mga kaigsunan, nga nang hilabot kaniya. What happens to the Greece, nga naghari nitong 331 to 168 BC? It died without hands. Ang Rome, pinakadugay nga naghari sa tibok kalibutan, from 168 BC to 476 AD, it was broken down without hands. Now, kita karon sa divided Europe, mga higalag kaigsunan. Nanata sa clay and iron kingdom, divided into 10 kingdoms: Spain, Italy, Poland, Switzerland, Germany, France, Hirolite, Vandals, and Ostrogoths. Niya nakita karon sa katapusang mga bahin sa prophecy sa Daniel 2. And finally, kining mga nasod who would like to prove that they are part of the iron, like Russia, would like to claim that they are in supremacy, like China. They want to claim that they are in supremacy, like the United States of America. They want to claim that they are in the iron part because they belong to the western part of the world. I would like to tell you, all these governments, all these kingdoms, all these human powers will die by using that stone, by the strike of that stone without hands. Walay kamot, mga kaigsunan, mapukan ka na silang tanan. Try to imagine, in Daniel chapter 2, try to see gold, brass, and what's next? No, gold, silver, brass, iron, and what's the foundation? The foundation is iron and clay. So expectingly, even without the rock, magunob na siya, mga kaigsunan, because the foundation is what? Iron and clay. How much more the rock? The rock, gisapsap, was cut out without hands from the mountain. Nga gilapdos dito, mga kaigsunan. So makita nimo, according to Daniel chapter 2, nagunob ang tanang gingharian, nangapulpog ang tanan, nahimong daw tahop panahon sa tinginit o gipadpad sa kahanginan. Kaigsunan, in Daniel chapter 2 verse 21, King James Version says, the Lord said, and Daniel said that the Lord changeth the times, the seasons. He removeth kings and sitteth up kings. He giveth wisdom unto the wise and knowledge to them that know understanding. Matod pa ni Daniel, ang Dios may nagapapa og mga hari, ang Dios may nagapatindog og mga hari. Kinsay mulingkod ang Babylonia, kabubuton to sa Ginoo. Naglingkod ang Medo-Persia, ni Hari Medo-Persia, kabubuton sa Ginoo. Nipuli ang Grisya, kabubuton sa Ginoo. Nipuli ang Roman Empire, kabubuton sa Ginoo.
na nilpuli ang 10 divided kingdoms in Europe, kaubuton sa Ginoo. Until now, ang Roman Empire, ang Italy, ang Pope, the cathedra, the ex-cathedra power of the Pope, nagpadayon nga naggunit sa mga nasod sa tibuok kalibutan. That is allowed by God, but someday, they will be destroyed by that stone cut out from the mountain without hands. Gi-cut out without hands, nga maoy mo strike mga kaigsunan, aron matapos kining nga maong nga mga gingharian. Kanang pag-ingon mga kaigsunan nga cut out without hands, what does it mean? It is no earthly power shall last. Walay gingharian gayutanon nga magdugay. Next, it's on God's prerogative. Naa sa kabubuton sa Dios og kinsay mulingkod og kinsay dili, kinsay mapildig, kinsay modaog. And finally, bisag unsa kapait ang atong kalibutan sa lahing mga adlaw, bisan pag ang namunuan mga abusado, mahitabo patang biktima sa no human right in the last days. Don't forget, according to Daniel chapter 2, God takes the control. Siya ang nagkontrol mga pinangga ko mga kaigsunan. Everything is in God's hand. What we need to do now is to trust the Lord. Trust the rock rather than the iron. Dito ta magsalig sa bato. And that rock is the kingdom of Jesus Christ. That rock is whose king is Jesus Christ. That rock represents Jesus Christ. And the leg of irons represents the earthly and the human political power. Mga yutanon nga gahom ang legs of iron. Now, you have to choose now. The iron, asa imong trust? Sa iron or sa rock? According to Jeremiah 17 verse 5, thus saith the Lord, cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departeth from the Lord. Tinunglo ang tao nga nagsalig og tao. Grabe kay ka nakakumpanya sa imong politiko. Grabe kay ka nakakumpanya sa imong kandidato. Do you trust that man? The Bible says you are cursed. Tinunglo ka. Batod pa ni Sister White, kung mangawkaw na sa siyang katungdanan, mahimo kang kabahin, partaker sa iyahang sala, ngayang gikumit while he will be or she will be in office. So the church, I don't say that you will be neutral. The Bible says, silence is eloquence. We have to trust the Lord. Thy kingdom come, the Lord said in Daniel chapter 2 verse 34, thou sawest till a stone was cut out without hands, which moved the image upon its feet that were of iron and clay, and break them into pieces. So the rock is coming. The kingdom of Christ is coming. Thy kingdom come, thy will be done. That's why in Proverbs chapter 3 verse 5, mga kaigsunan nagkanayon, trust in the Lord with all your heart, and lean not unto your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Mga kaigsunan, og itugot sa Ginoong maunang panggobyernong mahitabo, let it be. Pasagdihin na, let us always trust in the Lord with all our hearts. Amen? Pabilin tang magsalig sa Ginoo, no matter what form of government will take over later after this. Ang Ginoo na inihibalo na to, mga kaigsunan. Balik ta sa Daniel chapter 2 verse 34. Thou sawest still that the stone was cut out without hands. Gusto na ko balik-balik ko ng statement, cut out without hands. Put that into your mind. What does it mean? Kung sabot-pasabot niya na cut out without hands, which moved the image upon his feet that were of iron and clay, and break them to pieces. Cut out without hands, in Daniel chapter 2 verse 45, for as much as thou sawest that the stone that was cut out of the mountain without hands, and that it break in pieces the iron, the brass, the clay, the silver, the gold, the great God hath made known to the king what shall come to pass hereafter, and the dream is certain, and the interpretation thereof is sure. So, kaduhag yun gi-emphasize sa Daniel 2 about the stone that was cut out from the mountain without hands. Gikuha gikan sa pangpang, gikan sa bukid ang maong bato without hands. What does it mean? Now, let's go deeper and deeper to the Hebrew word, mga kaigsunan. Sa Daniel chapter 8 verse 25, again, it's, okay, we'll be talking about the little horn in Daniel chapter 8 verse 25. In Daniel 8 verse 25, and through his policy, referring to the little horn,
Also he shall cause craft to prosper in his hand, and he shall magnify himself in his heart, and by peace shall destroy many. He shall also stand up against the prince of princes. But he shall be broken without what? They will be broken without hand. The last kingdom, nga may nag-rule sa tibok kalibutan, the little horn, the iron kingdom, mixed with miry clay. Sa atong mga panahon karon, nga matod pa ni Daniel, tungod kay dunay ging harian nga clay, doon na po ging harian nga iron, so doon ay nasod nga ligon, doon na po nasod nga gabok. O ang kaligon sa gabok nga nasod, nagsandal siya sa iron. Sa ato pa mga kaigsunan, ang Pilipinas, dili gusto og Amerika, di nisandig sa Russia o sa China, who are still iron. Kining mga tawhana, kining Russia, China, mga kaigsunan, they were the descendants of the Ostrogoths and the Vandals. Nga kaniadto mga iron, mga kaigsunan, part of the Roman kingdom, the Roman Empire. So, nanagan sila sa eastern part of the world. So, the Chinese were the yellow men, the Vandals were the yellow men, sila mga Hans. So, asa ni sandal ang Pilipinas? Sa bakal gihapon. Because these countries belong to the Iron Kingdom. So we cannot stand, any country in the world cannot stand strong without the iron. And that's what according to Daniel chapter 2. Now, kining nga iron mga kaigsunan, bisan pag ang Russia, Orthodox. O sa religion sa Russia? Orthodox Christian? No. Orthodox religion lang ang gibutang. Because during the time of the Ostrogoths, sa dihang nagkig-away ang mga Ostrogoths batok sa Pope, tungod sa pag-declare sa Pope og Trinity, ang mga Christians ng Trinity, ang Arians po, ang mga descendants po, mga follower ni Arios, mga Ostrogoths, mga Vandals, mga Herodians. So, these people are against the Trinity. So, they don't want to be called Christians. So, they are in Orthodox religion. So, bisan pag ang Ukraine o ang Russia, mga Orthodox members of religion, unsay nahitabo. Ang Pope mo gyapon nagpataliwala. And according to the record, ang Ukraine okay nga si Pope Francis ang magpataliwala. Ang Russian government po okay nga ang magpataliwala ang Pope. How is it nga nahitabo man na? Because the prophecy says nga ang bakal mo penetrate yun siya sa mga nasod. Kauban ra sila mga kaigsunan sa prophecy according to Daniel chapter 2. Now, busa mga kaigsunan ato makitaan din hikaron nga ang high point of Nebuchadnezzar's dream is the heavenly alternative. Aside from the human power, the political human power, the earthly kingdoms, there is what we call the heavens alternative. A stone was cut out not by hands. In Hebrew, it is labidayan. Labidayan. Unsay but pasabot mga kaigsunan sa labidayan. A stone was cut out from the mountain not by hands. Ang but pasabot sa labidayan, ang bato gisapsap nga walay kamot nga nakita, buot ipasabot, it was a divine or superhuman intervention. It was outside or extraordinary nga intervention. Sa ato pa kining tanang mga nagkahitabo, mga manipulations, mga conspiracies, confederacies, mga gubat sa tibuok kalibutan nga nagpadayon karon diri, no any individual, no any government can stop the conspiracy nga nagpadayon sa tibuok kalibutan. Si Charlemagne the Great, mitisting siya, failure. Si Napoleon Bonaparte, misulay siya, failure. Si Hitler, mitisting siya, failure gihapon. Si Hirohito sa Japan, misulay siya pagtapok sa tibuok siya to, pakyas gihapon mga kaigsunan. Si Arthur Maxwell, usa sa mga writer about Daniel and Revelation, gibadlong siyang anak, please stop. Stop declaring that Hitler the government of the Nazis will die. Stop telling to the whole world that the Nazis will not prosper. Then the father said, I have a great trust that the book of Daniel chapter 2 will never be failed. Dili mapakyas. Pag-ingon nga, ang tanang mga naningkamot nga magkahiusa sa tibuok kalibutan, because Daniel chapter 2 says,
They are trying to cleave one to another, but they shall not cleave. They are trying to mix and join from one seed to another seed, union to another union. Maghiusa silang tanan, but they shall not cleave to one another. Naningkabot sila nga ang COP26 ma-unite na ni adtong November dito sa Glasgow, mga kaigsunan. But what happened? Palpak, mga kaigsunan, ang ilahang unity sa COP26. Dili sila magkahiusang, mga kaigsunan. Dili magkahiusang kalibutan. Ang dunay dakong posible, siguradong magkahiusa. Dili ang United Nations, dili ang NATO, dili ang SEATO, dili ang PLO, dili ang ASEAN countries may magkahiusa. Ang Biblia nagsulti, ang magkahiusa, ang Seventh-day Adventist Church, waiting for the coming of Jesus Christ. Amen? Yes. And that is very true. Naningkamot silang managhiusa, but the Bible says, they cannot cleave one to another. Dili sila magkahiusa sa usag-usa because the rock without hands will smite them. So what happened to the NATO? Ang mga kaigsunan, napamay NATO ron, Pastor, buhi pa man ang NATO, pero under na lagi sa United Nations. Okay, now, anyway. Cut without hands, in other words, it is God is at work. God is at work. Taliwala sa kamahal sa palaliton sa atong panahon karon o kinsa may naghimo ini nga modus operandi, don't forget and don't be discouraged. God is at work. Kining atong mga balatian karon gigatubang sa pandemya, mga kaigsunan, ayaw mo kabalaka. God is at work. Doon ay intervention nga paghahimo ng Ginoo ining mga hitabo sa atong panahon karon. Do not lose your trust from the Lord because He will do something without hands. You cannot see the hands of God, pero makita nimo, mga kaigsunan, ang activity sa rock, the coming kingdom of Jesus Christ. The stone that was cut from the mountain without hands is not an instrument of violence. Aba sabi mo, mayra, kagihampak sila sa maong bato. No. A principle other than power is at work in history. A stone cut without hands, but pasabot, principle other than power is at work in history. Sa kasaysayan, dunay gahom nga nagalihok other than human power. And not only because the one who operates, it is not human. The stone that was cut from the mountain without human power, the divine hand is superior, primarily because it represents a different mode of action. The stone is revelatory and redemptive. It exposes the fragility of the human project, and it comes to the rescue by erecting in its place an enduring structure. Pag-ingon, the stone was cut without hand, but pasabot, tanang mga connection natong tawhanon, tanang mga political power, tanang mga earthly powers, earthly kingdoms, they are all futile and fragile. Sometimes, maningkamo tabi sa kagawad na lang sa barangay, kaya para mahimot ang kusgan sa barangay. Sometimes, maningkamo tang mudikit na lang yung tagmayor, mga kampanya, magpaibid-ibid, panahon sa kampanya, magpagamit-gamit. Because we want security, strength of security. But I would like to tell you, when Daniel said the rock was cut out without hands, but pasabot, aside from those powers, those earthly powers inyong gisaligan, dunay superpower nga naglihok over all these things. Whom we need to trust to. Gadito ta kinahanglan mo salig kaniya, kaigsunan. That's why, sa Counsels for the Church, page 316, paragraph 2, the Lord would have His people bury political questions. But pasabot, kung pwede lang din natin mag-discuss o politika, o kinsay tarong, kinsay dili, kaya wag yung kailan ng mga tawhana, di po na nato sila parinti. Unya, on these themes, silence is what? Eloquence. Wa man kung may ay mo pamutar mo. Pero alam mo sabaw kasi inyong butaran. Kaya para mapil, dili, wow. Di ba? O makadaog po, di po ka magara-gara, di po ka manghambog nga nakadaog. Silence is eloquence. Iampo ninyo, mga kaigsunan. Christ calls upon His followers to come into unity on the pure gospel principles which are plainly revealed
in the Word of God. We are called for unity. Sila nga naas politika nanawagan og unity. Kita po mga kataon sa Ginoo nanawagan po tag unity in the principles of the Word of God. Dito ta maghiusa sa pulong sa Dios, sa prinsipyo sa pulong sa Dios. We cannot with safety vote for political parties, for we do not know whom we are voting for. We cannot with safety take part in any political scheme. Dili sigurado mo na ay mo panabi. Bato pa sa mga estudyante pa may kaniyadto, ingon na mong maestra, taboni ng inyuhang way klaro nga answer. Kaya base, manghambog mo, inyo na ipakita-kita inyong answer, ya kopyahon po sa likod, ya orig mali ito, damay ka mali ang nangupya. So, kanang inyong kandidato, kinsa inyong butaran, ayaw mo saba-saba, kaya base, mali di ay na. May sigurado ka nga tama. Orig mali, imong butaran, damay sila tanan o kamali, tulubago na nimo, kaya ikaw ang nagkatag-katag og mali nga kandidato. Okay. Now, sa Daniel chapter 2, verse 34 and 35. Let's go back to it. Thou showest tell that a stone was cut out without hands, which moved the image upon his feet that were on iron and clay, and break them to pieces. Then was the iron, the clay, the brass, the silver, and the gold broken into pieces together, and became like the shaft of the summer threshing floors. And the wind carried them away, that no place was found for them, and the stone that smote the image became what? Are you still there? Amino, pamawa na. O sa nahitabo sa bato nga milapdos sa larawan mga kaigsunan, the stone that was cut from the mountain without hands became what? A great mountain. A great mountain, and filled the whole earth. In verse 44, that was the kingdom of God. The kingdom of God to be soon established here on earth. Nga ang kamaong gingharian, di na niya ipadumala sa mga tao. Siya na mismo ang magdumala sa maong gingharian. The kingdom of Christ is coming. Ato ta sa pulong nga smooth mga kaigsunan. Smooth the image upon his feet. What does it mean? Gilapdusan ang BTS sa maong larawan, pinagi sa mga bato. Ang gigamit ng mga kaigsunan is micha or macha. Meaning strike or smite. Daghang klase sa mga strike or smite or macha sa Greek, sa Hebrew. Pero kaning pulong nga macha, daghang mga Hebrew words about smite or strike. Pero kining macha is very special. Special ni sa mga kaigsunan nga kining macha. The Bible says, the Bible did not say how many times. How many times nag-strike. Only in the English Bible, kaisa lang, the rock strike, or smite, or smote, the legs of iron. Pero mga kaigsunan, ang pulong matcha, okay mong tunan ng word ng matcha, dili kay kaisa lang. I will explain to you. Ang pulong matcha, kadaghan. Hoy, pastor, sa ba kadaghan na gilaplos-laplosan sa bato? Tingali. Ingunana, tingali ang pasabot mga kaigsunan. Mingon ako tingali because I am not so sure kung ngano nga gigamit ni Daniel ng matcha. So sabayi ko ninyo sa pagingog tingali unless or until masabta na to ang punto. Okay? Please follow me. As of now, I will say, maybe. Kadaghan gilapdos. Okay. We will try. Ang pulong matcha, mga kaigsunan, is uniformly used as referring to the clapping of hands. Clapping of hands. Ang pulong matcha, ang strike, ano pag-anan mo sa imong kamot ba? So it's clapping. So sa ito pa, masabta ni mo, ang matcha is a clapping. So meaning, dili kay kaisa lang. Sa ito pa, kadaghan ki, ang maong bato, mga kaigsunan nga mihapak, kung matcha sa Hebrew ang gigamit, kadaghan. So, kung imong masabtan karon, we can no longer say, maybe. It is according to what the word itself would like to say in Hebrew. So, kung imong sabton ang matcha, kadaghan gibunal-bunalan. Mga kaigsunan, ngano ako ning gi-emphasize? Okay, let's just follow.
Muadto ta sa Psalms chapter 98 verse 8. Let the floods clap their hands, let the hills be joyful together. Kanang pulong nga clap their hands mga kaigsunan, that is matcha in Hebrew. Let the flood be in matcha. Sa ito pa, clap their hands ang gigamit sa English. But pasabot kung mo clap, di ba ka pwedeng maklap o kaisara, or kaduha, or katulo, something like. Pero, the Bible says, it is with let the hills be joyful together. In that clapping, mga kaigsunan, that will result joyful together. Daniel chapter 2, please do not ayaw na mo pangatulog mga kaigsunan, kaya mga wala mo sa tuwang special study karon. Para sa mga tawhanong gingharian sa kalibutan, ang pag-abot sa gingharian sa Dios nga mao ang bato nga gisapsap nga walay kamot gikan sa bukid, para kanila tonglo. Nga matud pa ni San Pablo, kini nga bato makapandol kanila. Para kanila makapandol. Pero para sa mga katawhan sa Dios, batong bantilis, batong patukuranan. Nakuha ninyong point? Para sa mga politicians, para sa wala mag-alagad, para sa nagsalig sa bakal sa kalibutanong gahom, kining batuha makapandol. Pero para sa mga katawhan sa Dios, kining nga bato, batong bantilis, patukuranan. Para sa mga taga-kalibutan, ang bato nga mulapdos sa larawan, matcha, smite and break them into pieces. Pero para sa ato nga mga katawhan sa Dios, nga nag-alagad, nga nagpaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesus, this is a clap of joy that the kingdom of God has come unto us. Nasabtan ninyo mga kaigsunan? Sa wala mag-alagad kagulanan, pero para kanato mga kaigsunan, this is a joy. This is a joy. A clap of joy. Isaiah 55 verse 12, for he shall go out with joy and be led forth with peace. The mountains and the hills shall break forth before you into singing, and all the trees of the field shall clap their hands. Ang mga kakahuyan, magapakpak sila mga kamot. Matcha gyapon ang gigamit sa Hebrew. With joy. Sa kalipay mga kaigsunan. Sa ito pa, when the kingdom of Christ shall come in us, there is joy. Doon ay kalipay sa ito ang kinabuhi. Kaya nga naman, we now become part of the kingdom of Jesus Christ. Are you? Nahimo na ba mong kabahin sa gingharian ni Kristo kaigsunan? Lupig mong kibuloy, kundi mo angkon. Kaya si kibuloy, naana siya sa gingharian ni Kristo, munya ang gingharian ni Kristo naani tugpa sa tamayong. But the Bible says, mulukop sa tibuok kalibutan ang gingharian ni Ginoong Hesus. Nga matod pa maoy mo sumpo sa tanang mga political schemes. May mo sumpo sa tanang political powers. Mga human earthly kingdoms. Ang kiniyang gingharian may mo sumpo sa tanan kaigsunan. Sa Daniel chapter 4 verse 35, and all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and he doeth according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand. None can stay his hand or say unto him, what doest thou? Ato ta sa NIV, para masabtan na to. All the peoples of the earth are regarded as nothing. He does as he pleases with the powers of heaven. And the peoples of the earth, no one can hold back his hand or say to him, what have you done? Mga kaigsunan, samtang ang Persian kingdom, naningkamot nga ma-put up ang kingdom sa Persia, batok sa Babylonia. Sila si Daniel o silang gibuhat para makalingkod ang Persian kingdom. O siya gibuhat ni Daniel. Yapil po sila pakigubat o tinigbasay dito? Wala. I believe they were in praying. Praying mood. Sila si Daniel o ngayong mga friends. Sa dihang take over na po ang gingharian sa Medo-Persia against sa Grecian kingdom against Medo-Persia. O siya gibuhat sa mga katawhan sa Diyos. Yapil po gunit o gispada nagtitinigbasay nagkigubat? No. They were in praying mood. Sa dihang ang Roman Empire misubdue sa Grecian Empire,
O sige, buhat sa mga katawhan sa Dios. We are in the praying mood. Wa mo gamit sa atong mga kamot aron makig-away. Sa diha nga nabungkag ang Roman Empire, mipuli ang napulo ka maging harian. O sige, buhat sa mga katawhan sa Dios. Praying mood. Nagaampo mga kaigsunan. Kano sa man ita mo apil? Nga di na nato, taguan na itong mga kamot. No one can hold back their hands. Kinahanglan mo apil na yuta, mo-apil na yuta mga kaigsunan. Ang atong mga kamot, i-apil na yun nato sa pagpatindog, i-apil na yun nato sa pagklap. In other words, kadtong pag-smite, that was matcha in Hebrew. In other words, clapping of hands. So we have to use our hands sa papundar sa gingharian sa Diyos. Mga kaigsunan, this is now the time that we need our hands together to join in that activity of the stone nga nagabunal aron mulukop sa tibuok kalibutan, nagabunal sa mga political kingdoms aron may mulukop sa tibuok kalibutan kini nga gingharian. And no one is asked to hold back their hands. But pasabot, we need to invest our hands. We need to join. Muapil na ta dinhi mga kaigsunan. That's why Ellen White says, bawal mo magkalo o kalo sa politika nga naay political badges. Bawal mo mag-t-shirt o kanang dunay t-shirt nga dunay political badges. Doon na mo kanang mga kwintas pulsiras nga dunay politiko nga pangalan. Bawal mo magkuag mga tratados nga nag-promote og mga politiko. Bawal mo magtaod og mga poster. Dili ta gina-encourage as Christians. What we need to do is to wear the badge of Christ instead of the badges of those politicians. Ngano mga politiko maka-afford man sila og kanang t-shirt ngani nakasulat silang kandidato. Nganong kita dili man ta maka-afford? Ngani man ta makabutang og t-shirt nga Jesus is coming again. Are you ready? This is from the 70 Adventist Friends. Ngano di man ta pwede mamutang og mga stickers, stop smoking, from your Adventist friends, 70 Adventist friends. Nga di man ta pwede magsige panghatag mga tracts, pangampanya that Christ is coming again. Brethren, we are now helping hand in hand to set up and establish and enjoy in the kingdom of Jesus Christ. Sabi ninyo mga kaigsunan, nganong gitawag og without hands? Ang kingdom nga iplastar ni Kristo ning kalibutana, puli sa tanang mga earthly kingdoms. Why? Ingon si San Pablo, nagkig-away ta dili sa lawasnon og dugo nga pakig-away. Nagkig-away ta pinaagi sa what? Espirituhanon nga pakig-away. So ang atong pagpakigbisog mga kaigsunan is not with flesh and blood. It is with the Spirit. That's why sa Acts chapter 1 verse 8, King James Version, but ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. You see, it is by the Holy Spirit, not with hands, not with physical hands, but by the hands of the powerful hands of the Holy Spirit. So ang pagpurma sa gingharian sa Dios, nga may mutapo sa tanang gingharian sa tibuok kalibutan is not by hands. Not by human hands, but by the hands of Jesus Christ in the form of the Holy Spirit. If you have the power of the Holy Spirit, then you can join with us now, clapping our hands for joy that we are now in the kingdom of Christ. Not only clapping the hands or smiting the earthly kingdoms, which is meant by matcha or clapping of hands, mga kaigsunan. What more? The book of Daniel says, dili kay gibunalan lang siya sa bato. What else? Break them into pieces. Sa ato pa mga kaigsunan, kung magbunal, bak. Naon sa ang gingharian, gidugmok pagyod niya. So meaning, tama ang gigamit sa Hebrew word nga matcha. Sa ito pag gidugmok pagyod niya, break them into pieces. Pag humanog smite, gi-break them into pieces pagyod. And what according to the book of Hebrew, kanang break them into pieces is from the Hebrew word dakak, dikak.
Dakak meaning gidukmok, gidukbayo, gidukmok kita masinawa. Sa ato pa, pag-abot sa gingharian sa Dios, siging gadugmok, nag-anam og kadako ang iyang gingharian, mga kaigsunan, nga milukop sa tibuok kalibutan ang iyang gingharian. Now, Isaiah 41:15. Thou shalt thresh the mountains and beat them small and shalt make the hills a shaft. Kanang pulong bitaw nga trash. Bagiok mo, di ba, karon ang mag-treasure, mga kaigsunan, di ba, makina naman, no? Sa una, sa karaan ang gamiton, pagiok, tiil. Kisa may mga karaang tao dari. Kasulay mo anang magiok kung humay sa una tiil ang gamiton. Oh. So, trising magmagiok og palay. So, hangtod nga ang abog, mga kaigsunan, ang tahop, mabahin, gikan sa trigo, hangtod mapalid ang abog. Okay. So, kanang pingog threshing, beat them to small and make them hills a shaft. Mo na gibuhat atong stone. Represents the kingdom of Christ. Nga mibunal sa gingharian, sa mga gingharian ng kalibutan na, nga gigiok, gawas nga pag humagbunal, gi-break into pieces, sa gidugmok. Pag humagidugmok, gigiok pagyud, mga kaigsunan. Gigiok pagyud. Sa ito pa, not only hands, kaya ang smite is matcha, hands, pero ang giok, tiil ang gamiton, dakak. Sa ito pa, gitiil pagyud, gikamot pa, gitiil pagyud, pastilan, mga kaigsunan. So try to imagine, o giunsag yun ni Daniel pag-explain, aron na pulpog ang gingharian, mga kaigsunan. It was not done by magic. Dili kay magic lang. Gibunalan o makadaghan para madugmok, gigiok pagyud, mga kaigsunan. Matud pa. So, 2 Kings 23:15, he burnt the high place and stamped it small to powder. Gipangyatakan sa tiil, aron madugmok hangtod mahimong abo. 2 Chronicles 34:4, and they break down the altars and made dust. The same Hebrew word gigamit sa pagbungkag sa mga altars. Sa ato pa, mga kaigsunan, this is already talking about doctrines. Mga doctrines, mga doktrinang dili mao, we have to stamp them under our foot. Ako, mga kaigsunan, pasaylo alam ko ninyo. Correct me if I'm wrong. Makakita ko, makadungo kong doktrinang di mao, I have to declare that that doctrine is wrong. And we have to fight against that doctrine. Ang uban, bibibihon na nila ng mga anti-cross, ilan man ang bibibihon, kanang mga nagdoktrina nga sala ang paglutos pagkaon sa adlong Sabado, ilan man ang bibibihon. But the Bible says you have to smash them and stamp them under your foot. Kaya maunay activity sa bato nga gi-cut out without hands. Mano yung buluhaton kaigsunan. Now, break them to pieces, they became like the shaft of the summer threshing floor. That is the kak in Hebrew. Now, in Isaiah 41:15, thou shalt thresh the mountains and beat them small and shall make the hills a shaft. Sa ito pa, giukon sa imong tiil ang kabukiran, mga kaigsunan. Matud pa sa Isaiah 52:7, how beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace, that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation, that saith unto Zion, thy God reigneth. Ang paggiok, mga kaigsunan, gamit ang tiil, pagkanindot sa mga tiil nga nagawali sa mga balita sa mga kabukiran, pagkatahom sa mga tiil nga nagamantala sa pulong sa Dios. Sa ato pa, mga kaigsunan, ang pagbungkag nining nga gingharian is by the preaching of the gospel. I would like to tell you that. Ang Daniel chapter 2 verse 35, sa dihang ang bato gilangkat sa pangpang walay kamot nga nakita nga mihapak o may dugmok sa tanang gingharian, but pasabot, mga kaigsunan, that is the coming kingdom of Jesus Christ. And according to Matthew 24:14, and this kingdom of Christ and this kingdom shall be preached, and the gospel of this kingdom shall be preached into all the world, then the what? The end shall come. Brethren, sa Matthew 4:17, remember mo, balik ta sa picture sa Daniel 2.
bulawan, silver, brass, legs of iron, divided kingdoms. Human gyud sa legs of iron, pag human sa legs of iron, miabot ang maong bato. Kano sa niabot si Jesus Christ nga nagpakatao ning kalibutan na during the Roman Empire. Sa legs of iron niabot si Jesus Christ. O sa panahon ni Jesus Christ, sa Mateo 4, versikulo 17, from that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Pag hinulsol kamo kay ang kingharian na nasiyong makamot. Sa ato pa, the fulfillment of Daniel chapter 2, verse 34, nahitabo sa first coming of Jesus Christ. Dito nagsugod ang bato, mga kaigsunan, nga nagsige nag-smite until now. Nagsige nag-clap sa iyang hands, nangalipay ang mga tao nga nahimong kabahin sa ining naging harian. Mabitaw ng ang pinakamalipayong tao sa tibok kalibutan. Mga katawhan sa Diyos, kaya nasakop sa gingharian sa Diyos. Amen? Ang tanan po mga katawhan sa Diyos na malipayong sa tibok kalibutan, ang pinaka, mawa ang mga Sabbath keepers. Amen? Habi sapat good. Ang pinakamalipayon po nga katawhan sa Diyos ng mga Sabbath keepers, ang Seventh-day Adventist. Amen? Ang tanan po ng mga Seventh-day Adventist, nga pinakamalipayon, mao ang nagtabang sa buhat sa Ginoo. Amen? Sumpayan pa nako din na. Di na lang. Abi daw sumpayan pa nga pinakamalipayong nagtabang sa buhat sa Ginoo, ang Loud Cry Ministry supporters. Amen? Yes. We are happy mga kaigsunan. Malipayong tangtanan ini nga buluhaton. Walay nagmahay, walay nag-uol, because we become part of the smiting of the kingdoms. We are part of the threshing. Aron ma-establish ang kingharian, we are part of this kingdom now. That's why Jesus Christ said, Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world for a witness unto all nations, and then shall what? The end come. Brethren, you are now part of the kingdom of Christ. Ang gisulti sa Daniel 2 nga maong bato, you are now in it. Kauban na ka sa maong gingharian. Nian na ta sa maong gingharian, mga kaigsunan, ni Jesus Christ. And we are we are working, we are using our hands, clapping together for joy, working together with Jesus Christ, with our feet. Ang atong lesson, mga kaigsunan, kaganina. Kabantay mo. Genesis 3:15, balik ta sa itong leksyon. O ang serpente, gitunglo ni Kristo, giingnan ni Kristo nga magkamangka, o niya ikaw, makikaway ka sa kaliwat sa babay, o ang babay mo buak sa imong ulo, o ikaw mo samad sa kiting sa kaliwat sa babay. And Revelation 12 verse 17, matud pa mga kaigsunan, sa Revelation 12 verse 17, and the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, who keeps the commandment of God and have the faith of Jesus Christ, or the testimony of Jesus Christ. So kinsay giaway sa dragon? Ang remnant of her seed. Who is the seed of the woman? Jesus Christ. Who are the remnants of her seed? Ikaw. Nakabahin sa kingdom of Jesus Christ. Pero ingon sa Genesis 3:15, ang bitin mo samad sa imuhang kiting. Nasamaran na ba yung kiting? Wala pa. Ha? Gisulayan na ba mo ni Satanas? Gipakaulawan na ba mo? Gibiay-biay na ba mo? Gitanggalan na ba mo trabaho? Gi-reject na ba mo sa inyong pamilya tungod kang Kristo? Gidumtan na ba mo tungod kang Kristo? Nagpait na ba inyong kinabuhi tungod kang Kristo? Gilutos na ba kamo tungod kang Kristo? Yes or no? Ayaw mo kabalaka kay kiting lang na mga kaigsunan, layo ra nas tinai. Kuha ninyong point? Kiting ra na. Bisan pag matanggalan kang trabaho, ayaw ka cool, kiting ra na. Bisan pag mabankrupt imong negosyo, tungod kay manirado kag Sabado, kiting ra na. Bisan pag ilibak-libakon, pag kagdaoton ka, ibilod na belt ka, ayaw ka balaka,
kay kiting rana ang gisamaran mga kaigsunan. Kay maura na'y kayang-kaya ni Satanas batok kanimo. Why kiting? Nganong tiil? Ang gamiton ba sa pagdakak? Balik ta sa Daniel chapter 2 verse 35. Ang gamiton sa pagdakak, tiil. Ang paggamiton sa pag-threshold para sa gingharian sa Dios, tiil. So in other words, ang pagingon po ni Kristo, ang sige sulti ni Kristo mga kaigsunan, sa Daniel 2:45, for as much as thou sawest that the stone was cut out of the mountain without hands, and that it breaks into pieces the iron, the brass, the clay, the silver, and the gold, the great God hath made known to the king what shall come to pass hereafter, and the dream is certain, and the interpretation thereof is sure. So, nagingon din si Kristo mga kaigsunan. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and earth. Go. Go ye therefore. When you go, asa nga part sa imong lawas ang mo go? That's why the devil is interested of your heel. Manang gusto sa yawa nga samaran imong kiting. When you are involved in the preaching of the gospel, when you are involved in this ministry, the devil is going to bite your feet. Pero ayaw mo kabalaka. Ayaw mo kabalaka kay kiting rana. Ayaw lang tikungkunga kay maduol man sa iyong tinai. Ipalayo lang, tulid lang yung permistan. Kay maglubog mo, magtikungkung mo, maduol sa tinai. Pero when you stand, malayo sa tinai ang samad mga kaigsunan. Wa man to sa kiting, sa bagtak man to. But I would like to tell you, mga kaigsunan, no matter what happens, bisan pa nga itong pamilya simbakulang mamatay, bisan pa nga ito ang mga pinalangga o pahulay, ay mo kabala ka, pamaagi na ni Satanas para malangan ang buhat. Dili ta makapadayon sa unahan, kaya doon ay bagal, doon ay samad, doon ay kalyo ang tiil, pastilan. Pero, ka-remember mo, si John, siyang pananaon, doon ay manulundag ang mighty angel, ang pikas tiil dito sa mamala, ang pikas tiil sa dagat, nasa gabasahong linukot. Ingon siya nga kauna ni, tamis mong baba, pagkabos yung tiyan sakit. Yung pos dyan, bebe, kaunon rin ako, gikaon niya. Pagkaon niya, tamis kayo, pagkabos yung tiyan, pati sakita. Isa, Ginoo, sakit akong tiyan, go ang prophesy. Pastilan, grabe. Huwag yung mayroong Ginoo, ato butika, pagitagtambal, para sakit sa tiyan. Pahuway uli sa inyong balay, tulog, kaya sakit imong tiyan. Gisakitan kong tiyan, Ginoo, ingon din Ginoo, go and prophesy. Lord, gihulog ko si Iglesia tungkol sa imong buhat, go and prophesy. Ginoo, panmas-tamasan ko, tungkol sa imong ngalan, go and prophesy. Go on preaching the gospel, going giving Bible studies. Abi ninyo mga kaigsunan, sultihan ta mo. As what I have told you kaganina, we have done our best, we are trying our best to be reconciled with our organization. Pero og sila ang dili, makababag ba ni sa itong pagwali sa mga balita? Yes or no? No. Kung sila ang dili, mga kaigsunan, kung langayon nila, langanon nila mayo, this is not a hindrance to the soul winning of these churches. That's why I challenge the elders of the church. Plan, think big. Think big. O kung saan pagpanawag hamiling kalag, walay undang. Think big for church planting. Walay undang. Padako na ito mayo ang buluhaton sa Ginoo mga kaigsunan. Padaghano na ito mga mabautismuhan. Pangayon ito sa Ginoo daghang mga churches mapabarog. Kaya nga naman, think big para sa buhat sa Ginoo. Dili ta magpalangan. Kaya nga naman, the kingdom of Christ is in our at hand now. Niya na sa mga kamot ang gingarian ni Kristo. O hapit na matapos ang kalibutan. The Lord promised, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Pag-ingon ni Daniel, kini nga gingharian, ipabarog. O kini nga gingharian, mukuyanap sibog kalibutan. O kini nga gingharian, dumalahon ni Kristo. Kini nga gingharian,
o kining interpretation sigurado ug dili mapakyas sama ra sa gingon ni Kristo, I am with you always till the end of time. Magauban ako kaninyo hangtod sa walay katapusan. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. For closing song, hymn number 419, We Know Not the Hour. We know not the hour of the Master's appearing, yet signs of foretell that the moment is nearing, when He shall return. 'Tis a promise most cheering, but we know not the hour. He will come, let us watch and be ready. He will come, hallelujah, hallelujah. He will come in the clouds, with His glory, but we know not the hour. There's light for the wise who are seeking salvation. There's truth in the book of the Lord's revelation. Each promise He points to the great consolation, but we know not the hour. He will come, let us watch and be ready. He will come, hallelujah, hallelujah. He will come in the clouds of His Father's bright glory, but we know not the hour. We'll watch and we'll pray with our lamps and burning. We'll work and we'll wait till the Master's returning. We'll sing and rejoice, every moment discerning, but we know not the Mag-ampo ta.
Amahan nga langit mo, sa grasya ug kaluoy, tuburan sa mga panalangin. Daghang salamat o Dios, nintak na din kami nakatapos sa mong programa ng Divine Worship. O hinaot nga ang mga pulong nga among napatalinghugan karon may silsil sa mong tulutagsa ka mga huna-huna ug sa mong kasing-kasing mahimong gabayan sa mong pagpangalagad samtang kami nagahulat sa imong pagpadayag. O among ginaampo o Dios nga sa imong hinanali na nga pagbalik kami usab makabaton ug dugang kadasig, dugang kaikag alang sa pagpalapnag sa imong mga mensahe sa tibuok kalibutan. Aron siya na o Dios, moabot ng katapusan. Tabangi ang matag usa kanamo nga walay makababag, nga walay makapabugnaw sa mong pag-apil ining buhata, kundili kami makabaton og dugang pagkamainiton alang sa pagpadayon sa imong buhat. Kay kami nasayod, hadol na imong pagbalik. Liguna ang tulutagsa na mo ka mga kasing-kasing, tulutagsa ka mga pagtuo, tungod nini nga kausa, tungod ini nga bulhaton ng imong gitugyan sa tulutagsa na mo kabaka. Nga unta, walay mga pagsulay nga sarang makababag niini. Tabangi kami, pinagis yung balang espiritu, mabatnan ang dugang kalig-on, pagkamanaw tayon hangtod sa katapusan. Kay kining tanan, among ginasalig o ginatugyan kanimo, uban sa kapasayloan sa among mga sala, sa ngalan ni Kristo Jesus, nga among maluluwas. Amen.